Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2101. Natigilan ng lahat sa tanong. Hindi naman talaga ito isang maliit na hayop kundi isang totoong tao na sadyang gumawa ng kaluskos para makuha ang kanilang atensyon. Base sa boses, halata na galing ito sa isang matandang tao. Kung isa lamang siyang nag-iisang tagapagsaka, maaaring hindi siya malakas, ngunit kung isa siyang tagapagsaka mula sa Corpse Pavilion, tiyak na mayroon siyang pambihirang kapangyarihan. Wala sana sa kanila ang makakaligtas maliban kay Jack. Sa madaling salita, hindi mag-aabalang magtanong sa kanila ng ganito maliban na lang kung masyado na siyang maraming oras. Sari-saring ideya ang pumasok sa isip niya habang nanatiling alerto. Nagpalitan siya ng tingin sa iba at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng puno. Mga 100 hakbang lang ang inabot niya para makita na niya ang taong nasa likod ng puno. Laking gulat ni Jack nang makitang hindi tugma ang edad ng taong ito sa kanyang boses. Mukha siyang nasa edad 30, ang kanyang tiyan ay namumula sa dugo, ang kanyang mukha ay mas mapatla kaysa karaniwan, at mabibigat ang kanyang paghinga. Malubha ang kanyang mga pinsala. Isa ka bang formal na elder ng Dulce Sovereign Pavilion? Tanong ni Jack. Itinanong niya iyon dahil ang taong nasa harap niya ay nakasuot ng maitim na asul na damit na may ilang nakasisilaw na birdadong begonia sa kanyang sinturon, at sino mang may begonia sa kanyang baywang ay isang elder. Bukod dito, siya ay nakasuot ng maitim na asul, at tanging ang mga elder ng formal na elder sa buong sekta ang kwalipikadong magsuot ng maitim na asul na panlabas na damit. Matapos marinig ang mga salita ni Jack, nagtakbuhan ang iba pa. Nakita ni Albion ang lalaking nakasandal sa puno, at may bahid ng pagkagulat ang sumili sa mga mata nito. Hindi naman siguro ikaw si Elder Godfrey mula sa Dulce Sovereign Pavilion, di ba? Medyo nagulat si Elder Godfrey na nakilala siya ni Albion. Lumingon siya para tingnan ito at nakita niya itong nakasuot ng uniforme ng mga disipulo ng Thousand Leaves Sect. Mas lalo siyang nagulat nang makita ito. Magkakilala ba tayo? Ikinuyom ni Albion ang kanyang kamao bilang pagsaludo ng may pananabik. Isang taon na ang nakalilipas, sa tea party na ginanap ng Thousand Leaves Pavilion, nagkaroon ako ng karangalan na makilala ka, Elder Godfrey. Bahagyang tumango si Elder Godfrey. Pumunta nga siya sa tea party na ginanap ng Thousand Leaves Pavilion isang taon na ang nakalilipas. Maraming disipulo sa tea party. Kahit sinong disipulo, kahit ang mga mahina ang pangangatawan ay maaaring pumunta sa tea party. Maraming deacon disciples at ang kanilang mga mukha ay naghalo-halo kaya natural lang na wala siyang impresyon na makikilala niya si Albion. Umubo ng mahina si Jack. Medyo nahihiya siya na bilang informal na disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion, hindi niya makilala ang isang formal na elder. Hindi ito makatwiran, ngunit ganito ang totoo. Tutal, kakapasok lang niya sa Dulce Sovereign Pavilion kamakailan lang. Ngayong natukoy na ang pagkakakilanlan, syempre nalutas na ang panganib. Yumuko si Jack at tiningnan ang pinsala ni Elder Godfrey, isang butas ang tinusok sa kanyang tiyan gamit ang isang matalas na sandata. Nagmumuni-muni na siya ngayon, inaayos ang kanyang paghinga, at nagpapagaling mula sa kanyang pinsala, ngunit kahit na ganoon, aabutin pa siya ng hindi bababa sa 3 o 4 na buwan bago tuluyang gumaling mula sa isang pinsalang ganito kalaki. Elder Godfrey, mas mabuting ilabas na kita rito. Huwag kang mag-alala, isa nga akong disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Ang dahilan kung bakit hindi kita nakikilala ay dahil kakasali ko lang kamakailan, determinadong sabi ni Jack. Biglang iniangat ni Elder Godfrey ang kanyang ulo at tinitigan ng mabuti si Jack. May bahid ng pagbabantay at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Sa wakas, tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Ang komplikadong tingin na ito ay medyo nagparamdam kay Jack ng pagkailang. Napaisip si Jack, bakit naman siya mag-iingat sa akin? Mukhang nag-aalangan siyang sumama sa akin. Sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat ganoon ang itsura ng mukha niya. Tutal, isa nga akong disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion at isa pa, ang cultivation ko ay nasa unang yugto pa lang ng innate level. Sigurado akong mas malakas pa rin siya sa akin, hindi pa rin matitinag ang mga pinsala niya. Bago pa niya ito maintindihan, dahan-dahang tumango si Elder Godfrey. Malubha na ang aking pinsala at hindi ko na kayang makapasok sa hanay ng mga bitag. Kung mayroon kang paraan para makapasok sa hanay, isama mo ako. Gagantimpalaan kita ng naaayon kapag nakabalik na tayo sa sekta. Kabanata 2102. Kumunat ang noo ni Jack.
Wala siyang pakialam sa mga gantimpala, sa halip ay nagtataka siya kung bakit siya tiningnan ni Elder Godfrey nang may ganitong komplikadong mga ekspresyon. Kahit sinubukan niyang itago ito, hindi pa rin ito nakaligtas sa paningin ni Jack. Kalmadong tumango si Jack, at nagpalitan ng ilang magalang na pahayag, na nagsasabing wala siyang pakialam kung may mga gantimpala at bilang isang disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion, natural lamang na may tungkulin siyang protektahan ang mga matatanda ng iginagalang na sekta. Tumango lang si Elder Godfrey, at hindi na muling lumitaw ang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Lumingon siya sa direksyon ng hanay ng mga bitag, itigil na natin ang mga formalidad at umalis na tayo rito. Nasaktan ako ng isang elder ng Corpse Pavilion. Kung hindi dahil sa aking mga paraan ng pagliligtas ng buhay, matagal na sana akong namatay sa kanyang mga kamay. Siguradong sabik na siyang mahuli ako ngayon at natatakot ako na hindi maganda ang magiging kahihinatnan ng mga bagay para sa atin kung magtatagal pa tayo. Nagsimulang magpanik ang grupo nang marinig nila ito, ngunit agad din silang kinalma ang kanilang mga sarili. Tiningnan ni Jack si Dudley ng malamig ang mga mata at alam na niya kung ano ang gusto ni Jack kahit hindi pa niya ito sinasabi. Nanginig siya at kinuha ang entry token. Natagpuan ang entry token sa bangkay ni Robin, at sadyang hiniling ni Jack kay Dudley na gawin ang maruming gawain upang ipaalala sa kanya ang posibleng katapusan nito kung sakaling sumuwi siya kay Jack. Kaya naman, gaano man kayo ni Dudley na gawin ang anumang hilingin niya, ang kailangan lang ni Jack ay tingnan siya para magbago ang isip nito. Inabot ni Jack ang kamay at tinulungang makatayo si Elder Godfrey. Lalong namutla ang mukha ni Elder Godfrey nang lalong sumakit ang kanyang mga pinsala habang bumangon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng posisyon bilang isang elder ay natural na nangangahulugan na marami siyang natamong pinsala kaya kahit malala ang kanyang mga pinsala, kaya pa rin niya itong tiisin. Hindi siya kailanman sumigaw sa sakit kahit na nakikita nilang basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang mga tagiliran. Patuloy na nanginginig ang mga kamay ni Dudley at upang maiwasan siyang magloko, tumayo si Jack sa likuran niya. Gumawa si Dudley ng sunod-sunod na galaw ng kamay at tinurok ang mga selyong ito sa entry token. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang agad na pinakawalan habang dahan-dahan itong lumulutang sa hangin. Nang sumunod na segundo, isinama ito sa hanay ng mga bitag. Malinaw ang hanay ng mga bitag. Hindi ito mapapansin maliban kung nahawakan ang harang. Gayunpaman, matapos maisama ang entry token sa hanay ng mga bitag, ang malinaw na espasyo sa harap ay umalangaw-ngaw na parang alon. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at ang mga alon ay lalong lumaki at dumalas. Unti-unti, isang walang laman na. Kinang ang pinakawalan mula sa hanay ng mga bitag. Naunawaan ng lahat na may puwang na nabuksan para sa kanila upang makalabas. Kumunat ang noo ni Jack at tinitigan si Dudley ng may kalmadong mga mata, mauna kang lumabas at maiiwan ang kapatid mo. Sasama siya sa atin sa paglabas. Humanga si Dudley sa malalim na pag-iisip ni Jack. Napangiti siya ng mapait at bumantong hininga sa sarili, iniisip na hindi na kailangang gawin ito ni Jack dahil wala siyang paraan para maglakas loob naman dahil sa oras na ito. Hindi ganoon kabait na tao si Jack. Si Dudley ang unang mamamatay kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Pumikit si Dudley at naglakad palabas ng bukas na espasyo. Pagkahakbang niya palapit, tanging simoy ng hangin lang ang umiihip sa kanyang mga sentido, dahilan para dumaikit ang kanyang pinong buhok sa kanyang mukha. Wala nang ibang nangyari. Naghintay ng ilang segundo sina Jack at ang iba pa para lang makasiguro na walang ginagawang nakakatawa si Dudley. Nang makumpirma, tumango sila sa isa't isa at pagkatapos ay isa-isang lumabas ng hanay ng mga bitag. Ang panlabas na espasyo ay hindi naman talaga naiiba sa espasyo sa loob, ngunit ang pakiramdam na ibinibigay nito ay ibang-iba. Lumingon si Jack at naisip na ang hanay ng mga patibong ay parang isang hola na may mga di nakikitang kadena. Kabanata 2103. Upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari, hindi nila agad pinalaya si Dudley, sa halip ay dinala nila siya at ang kanyang kapatid patungo sa lungsod, palayo sa hangganan ng Mount Beasts. Matapos maglakbay ng 5 o 6 na milya, lumingon si Jack at tumingin kay Dudley na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso, sa takot na baka patayin siya ni Jack. Tutal, wala na silang silbi ngayon. Kung hahayaan nila silang umalis, malamang na magre-report sila pabalik sa Corpse Pavilion. Sa katunayan, hindi niya hahayaang umalis ang kanyang sarili kung siya ang nasa posisyon ni Jack. Huminga ng malalim si Dudley at nanginginig ang bibig at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Panginoon ko, tiyak na hindi kita guguluhin. Tutal, ang mga taong iyon ay nasa hanay pa rin ng mga bitag. Kailangan mo lang kaming iwan dito at mananatili kami rito ng ilang sandali bago bumalik." Medyo malabo ang sinabi niya, dahil sa sobrang takot niya, dahilan para mabilis siyang magsalita.
Tumawa ng mahina si Jack. Hindi ako yung tipo ng taong sumisira sa pangako. Tutuperin ko ang parte ko sa kasunduan kahit na mas mabuting patayin ka ngayon. Pero, mag-iiwan ako ng restriction sa katawan mo, na automatikong aalisin sa loob ng halos 2 araw. Ipapayo ko sa inyong dalawa na manatili rito at huwag tumakbo dahil siguradong mamamatay kayo kung makakasalubong ninyo ang anumang mabangis na halimaw. Ang swerte ninyo ngayon kung makakalabas kayong dalawa rito ng buhay. Dahil sa restriction sa kanila, kahit bumalik sila sa Mount Beasts, hindi nila magagawang makapasok sa Mount Beast sa pamamagitan ng hanay ng mga bitag. Kahit na makapasok sila, hindi nila magagamit ang kanilang tunay na enerhiya upang ipagtanggol ang kanilang sarili kung sakaling makasalubong nila ang anumang mabangis na halimaw o halimaw. Ang pinakamahusay na solusyon para sa kanila ay ang manatili sa kanilang kinaroroonan, hintayang maalis ang paghihigpit sa kanilang mga katawan, at pagkatapos ay bumalik sa Mount Beasts. Sa panahong iyon, si Jack at ang iba pa ay ligtas nang nakarating sa kani-kanilang mga asosasyon ng clan at hindi na nila kailangang mag-alala pa sa kanila. Gamaan ang pakiramdam ni Dudley. Mariin siyang tumango, nais tapikin ang kanyang dibdib at mangakong, makakaasa kayo na mananatili kami rito ng 2 araw at hindi kayo guguluhin. Tumawa ng mahina si Jack. Hindi niya sineryoso ang mga sinabi niya. Lumingon siya at sumulyap sa ibang mga tao. Tutal, hindi naman sila nasa iisang samahan ng clan, kailangan nilang maghiwalay ng landas dito. Ikinuyong ni Albion ang kanyang mga kamay bilang pagsaludo kay Jack at sinabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso, "Salamat, Kuya Jack, sa lahat ng oras na ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo makakalabas ng Mount Beasts ng ligtas." Hindi rin mapagkumbaba si Jack. Tutal, totoo naman ang sinabi ni Albion. Tumango lang siya at walang sinabi. Sumulyap si Dwight kay Jack at sinabing, "Ikaw ang pinakamatalentadong taong nakita ko. Tiyak na magniningning ka sa Dul Sovereign Pavilion sa hinaharap. Treat kita ng pagkain kung pupunta ka sa Thousand Leaves Pavilion." Tumango si Jack, at nagpalitan pa sila ng ilang salita bago naghiwalay. Ang Thousand Leaves Pavilion ay nasa kanluran, at ang Dul Sovereign Pavilion ay medyo nasa silangan. Nang habang nagpapalam, sinubukan ni Albion at ng iba pa na makipagpalitan ng pormalidad kay Elder Godfrey sa loob ng mahabang panahon, ngunit marahil dahil sa kanyang malubhang pinsala, o marahil dahil sa iba pang mga kadahilanan, hindi sila sinuklian ni Elder Godfrey ng kanilang mga saloobin. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa, sina Jack, Nash, at Elder Godfrey ay bumalik na sa Dul Sovereign Pavilion. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2104. Dahil sa mga pinsala ni Elder Godfrey, hindi sila nagmadaling pumunta sa Dul Sovereign Pavilion. Umarkila si Jack ng karwahe na hila ng kabayo sa isang kalapit na bayan at ginamit ang pinakakaraniwang paraan upang pumunta sa Dul Sovereign City. Sa loob ng karwahe, si Elder Godfrey ay nakapikit habang si Jack at ang kanyang ama ay nanatiling tahimik dahil may ilang bagay na hindi maaaring pag-usapan sa harap ng ibang tao. Hindi alintana ni Nash ngunit medyo hindi mapakali si Jack. Malubha ang pinsala ni Elder Godfrey at halos hindi na siya makapag-isip pa. Bilang isang elder, hindi siya nagkulang ng gamot, ngunit kahit na uminom na siya ng pinakamabisang gamot, hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng paggaling ang kanyang pinsala. Pinatunayan lamang nito kung gaano kalubha ang kanyang pinsala. Maraming gustong itanong si Jack sa kanya ngunit pinigilan niya ang sarili, tutal, ito ang kanilang unang pagkikita. Hindi niya nagustuhan ang lahat ng mga pangyayari kamakailan, para bang hindi namamalayang nasangkot si Jack sa isang sabuatan simula nang tumuntong siya sa Dul Sovereign Pavilion. Bigla, si Elder Godfrey, habang nakapikit pa rin, ay nagtanong, may ginawa ba ang Thousand Leaves Pavilion tungkol dito? Nagulat si Jack sa tanong na iyon, ngunit walang pag-aalinlangan, umiling siya. Bagamat hindi malinaw na nagtanong si Elder Godfrey, alam ni Jack na gusto niyang itanong kung tinangkaban ng Thousand Leaves Pavilion na atakihin ang hanay ng mga bitag. Umangat ang sulok ng mga labi ni Elder Godfrey at naging isang mapanuyang ngiti, ngunit mabilis siyang bumalik sa dating walang ekspresyon niyang mukha. Lalo pang naguluhan si Jack dahil dito. Ngayong nakapagbukas na ng usapan si Elder Godfrey, hindi naman siguro magiging bastos kung magtatanong pa siya. Tumahimik siya at nagtanong, "Elder, kailan ka pumasok sa Mount Beasts?" Bamantong hininga ng marahan si Elder Godfrey, at may bakas ng galit na sumilay sa kanyang pagod na mga mata. 9 na araw na ang nakalipas. Naaalala pa rin ni Jackie na minsang sinabi ni Dudley na inihanda na nila ang hanay ng mga patibong 9 o 10 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, pumasok si Elder Godfrey sa bundok halos kasabay ng pag-aayos ng hanay ng mga patibong.
Bumantong hininga si Jack at sinabing, ano sa tingin mo ang plano ng mga tao sa Corpse Pavilion? Nanatiling tahimik si Elder Godfrey matapos marinig ang tanong. Umuugoy pa rin ang karwahe sa direksyong tinutukoy at ang tunog ng klop-klop ay nagmumula sa mga kuko ng kabayo. Paminsan-minsan, naririnig nila ang pagsipol at pagsigaw ng mga ngabayo. Sa wakas, nagsalita si Elder Godfrey, sa palagay ko ay may kinalaman ito sa lihim na lugar ng mga mapagkukunan. Kumunat ang noo ni Jack. Narinig na niya ang tungkol sa lihim na lugar na ito ng mga mapagkukunan noon. Ito ang nagpasiklab ng digmaan sa pagitan ng Muddled Origin Clan at ng Dul Sovereign Pavilion, ngunit kung talagang dahil ito rito, mayroon silang malaking problema sa kanilang mga kamay. Ang katotohanang hindi nagtipid ang Corpse Pavilion ng anumang gastusin para makuha ang lihim na lugar ng mapagkukunan ay nangangahulugan na anuman ang nasa loob ay napakahalaga. Walang paraan ang Thousand Leaves Pavilion, bilang tunay na pinuno ng Hilaga, na hayaan ang dalawang three-grade clan associations na makuha ito. Labis na naguluhan si Jack sa lahat ng ito, tumawa si Elder Godfrey at sinabi sa mahinang tono, hula-hula ko lang ito na galing lang sa wala. Pumikit siyang muli na parang may pumukaw sa kanya sa isyong ito. Naisip ni Jack na mas makabubuting itigil na ang pagtatanong sa kanya, ngunit napakaraming tanong sa kanyang isipan. Mamamatay siya sa labis na pag-iisip kung hindi siya makakakuha ng mga konkretong sagot ngayon. Bukod pa rito, may kinalaman din ito sa kanyang kinabukasan. Tutal, bilang miyembro ng Dul Sovereign Pavilion, walang dadang makakaapekto rin sa kanya ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. Huminga siya ng malalim at medyo mahina ang kanyang boses. Kabanata 2105. Elder, may naiisip ka bang dahilan kung bakit hindi kumilos ang Thousand Leaves Pavilion? Imposibleng hindi nila alam ang ginagawa ng Corpse Pavilion gayong sila ang nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Sumanghel si Elder Godfrey ng malamig. Naubos ang lakas niya sa pagsinggal na ito at nanginginig ang kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim sa pagtatangkang pigilan ng galit sa kanyang puso. Siyempre, alam na nila ito, at malamang matagal na nilang alam ito. Nang marinig ito, nagulat si Jack. Nakita niya ang hindi mapigil ang galit sa mukha ni Elder Godfrey. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya galit na galit? Ang katotohanan na tila ang galit ay nakatuon sa Thousand Leaves Pavilion sa halip na sa Corpse Pavilion ay lalong nagpagulo sa kanya. Siyempre, hindi malakas na ibinahagi ni Jack ang kanyang mga tanong. Tutal, hindi pa rin sila gaanong magkakilala ni Elder Godfrey. Bagamat nailigtas niya ang kanyang buhay, hindi naman niya ito ginawa ng husto. Kaya naman, hindi nakakagulat na nag-aalala si Elder Godfrey sa isang informal na disipulo na ilang sandali lang ang nakalipas ay isa lamang estranghero. Muling natahimik ang loob ng karwahe. Walang nagsalita ngunit pabago-bago ang kanilang mga iniisip at iba't ibang kaisipan ang sumagi sa kanilang isipan. Nagtataka rin si Nash ngunit dahil naroon si Elder Godfrey, sa palagay niya ay hindi angkop para sa kanya na pag-usapan ang lahat ng mga tanong sa kanyang puso kay Jack. Pagkalipas ng halos 10 hanggang 12 oras, sa wakas ay nakapasok na ang karwahe sa Dul Sovereign City. Doon lamang binasag ni Elder Godfrey ang katahimikan. Pagbalik mo sa Dul Sovereign Pavilion, kung may magtanong, sabihin mo sa kanila na isang araw ka lang talaga nanatili sa Mount Beasts dahil natuklasan mo na ang mga halimaw na karaniwang matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng bundok ay lumabas na sa paligid. Kaya, lumabas ka para makaiwas sa panganib. Tungkol naman sa nangyari sa pagitan natin, mas mabuting huwag mong ibunyag ang impormasyong ito. Kung hindi, mahihila ka roon. Kung tungkol sa kung ano ang ito, hindi sinabi ni Elder Godfrey, at hindi rin nagtanong si Jack. Nakikita niyang sinasabi sa kanya ni Elder Godfrey ang lahat ng iyon para sa kanyang sariling kabutihan at na ang matanda ay hindi ang uri ng taong makasarili na tanging ang kanyang sarili lamang ang inaalala. Mariing tumango si Jack. Wala ka na bang planong bumalik sa Dul Sovereign Pavilion ngayon? Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan. Hiniramgan ng kurtina ng karwahe ang kanyang paningin, ngunit tila nakikita ng kanyang mga mata ang labas ng mundo sa pamamagitan ng kurtina. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Hanggat kumikilos ka ng normal, hindi maghahinala ang iba sa iyong relasyon sa akin. Tumango si Jack at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Tulad nga ng sinabi ni Elder Godfrey, magkaiba sila. Si Jack ay isang informal na disipulo lamang na walang pinagmulan at hindi sana magkakaroon ng pagkakataong makilala si Elder Godfrey kung hindi dahil sa nangyari kamakailan. Walang sino man ang mag-uugnay sa kanila.
Para maiwasang matuklasan ng mga tao na sa halip na hilahin ang karwahe papunta sa gate ng Dul Sovereign Pavilion, naghanap sila ng tuluyan para kay Elder Godfrey bago bumalik si Jack sa Dul Sovereign Pavilion ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, matagal nang nasa labas si Nash kaya makabubuting bumalik na lang sa Mustard Seed Spirit Shape. Sa paggawa nito, maiiwasan niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Para makapasok sa Dul Sovereign Pavilion, kailangan lang ni Jack na kunin ang kanyang identity card. Pagpasok niya sa Dul Sovereign City, patuloy niyang pinagmasdan ang mga mukha ng mga tao para sa mga palatandaan na may naganap na malalaking pagbabago at nagulat siya nang matuklasan na ang mga tao ay mapayapa pa ring nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na parang walang nangyari. Kabanata 2106. Gayunpaman, nang pumasok siya sa Dul Sovereign Pavilion, naramdaman niya ang halatang pagkakaiba. Ang lugar kung saan sila, ang mga informal na disipulo, ay nasa kanluran lamang ng buong sekta. Kung gusto nilang pumunta mula sa pangunahing gate patungo sa tirahan ng informal na disipulo, kailangan nilang lumiko ng ilang beses at maglakad sa ilang mga pasilyo sa labas. Ang mga panlabas na pasilyong ito ay umaabot sa lahat ng direksyon, at ang mga disipulo ay maaaring bumalik sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng mga panlabas na pasilyo o sa pinakasentrong Martial Art Techniques and Martial Skills Hall at sa 7 Stars Hall. Sa normal na mga pangyayari, maraming disipulo ang dadaan sa mga pasilyo sa labas, minsan ay masikip pa nga ito para sa mga disipulo. Gayunpaman, sa araw na iyon, siya lang ang nag-iisang taong naglalakad sa mga ito. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang araw at tinansya na bandang tanghali na. Walang espesyal sa oras na ito ngunit bakit siya nag-iisa roon? Nagsimula siyang manghula sa kanyang puso. Gayunpaman, mas lalo siyang nagulat nang matuklasan niyang wala ring tao sa mga tirahan ng mga informal na disipulo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang silid, nagpalit ng damit, at saka naglakad patungo sa direksyon ng Soul Hall. Hindi niya alam kung naka-duty si Noel ngayon ngunit umaasa siyang naka-duty siya para maitanong niya ang lahat ng nasa isip niya. Habang papunta sa Soul Hall, nagkataong nakilala niya si Brooke, ang disipulo ng Mananakbo. Maganda ang kanilang relasyon at nang makita ni Brooke si Jack, binati niya ito mula sa malayo. Sa oras na ito, may hawak na 2 kahon na kasing laki ng ledrilyo si Brooke. Kuya Jack, nakabalik ka na rin sa wakas. Tingnan natin kung may sasabihin pa sila ngayon. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ni Jack sa gulat. Anong sinasasabi mo? Huminga si Brooke at may paghamak na sinabi, naaalala mo ba noong binugbog mo si Wesley hanggang sa mapayre piraso? Aba, siya at ang kanyang mga asong kasama ay nagkalat ng chismis na namatay ka na sa Mount Beasts. Nagulat si Jack, hindi dahil sa mga chismis kundi dahil sa tiyempo ng pagkalat ng mga chismis. Nagsimula siyang mag-isip na may mas malalim na kahulugan kung bakit pipiliin ni Wesley ang pagkakataong ito, sa lahat ng panahon, para magkalat ng chismis tungkol sa pagkamatay niya. Kasama ng mga bagay na naranasan niya sa panahong ito, buong tapang niyang sinimulang pag-ugnayin ang lahat. Iniunat niya ang kanyang kamay at tinapik si Brooke sa balikat, at mahinahong sinabi, para patunayan na hindi ako patay, maaari mo ba akong tulungan na ipalaganap ang balita? Mausisang tumingin si Brooke kay Jack at naramdaman niyang kakaiba ito sa kanyang karaniwang pag-uugali. Bagamat hindi niya kilala si Jack ng matagal, alam niyang walang pakialam si Jack sa iniisip ng iba tungkol sa kanya. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Kumunat ang noo ni Jack at sinabing, tulungan mo akong ipakalat ang balita, at tandaan na huwag itong masyadong sinasadyang ikalat, ibig sabihin, kapag nakikipag-usap ka sa iba, ibinabahagi mo ito sa casual na tono. Nang sabihin niya ito, naging seryoso ang tono ni Jack, dahilan para bahagyang umangat si Brooke habang tahimik na nakikinig sa mga tagubilin ni Jack. Sabi mo lumabas ako pagkatapos manatili sa Mount Beasts ng isang araw lang dahil biglang lumitaw ang mga likas na halimaw sa mga lugar na madalas na aktibo ng mga nakuhang halimaw sa kung anong dahilan. Masyadong mapanganib sa loob, kaya maaga akong lumabas. At bakit hindi ako bumalik dito hanggang ngayon? Sabihin mo sa kanila na pinuntahan ako ng pamilya ko sa Dul Sovereign City kaya nanatili ako sa lungsod ng ilang araw. Tumango si Brooke, hindi niya talaga maintindihan ang punto ng lahat ng ito. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay nagtanong siya, totoo ba ang lahat ng ito? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 2107. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay at sinabi sa mabigat na tono, ano ang totoo? Mabilis na umiling si Brooke, alam niyang mali ang pagkakaintindi ni Jack sa tanong niya. Hindi ko tinatanong kung totoo ang mga salitang ipinapasabi mo sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, totoo ba talaga na may kakaibang nangyayari sa Mount Beasts?
Tumango si Jack. Siyempre, totoo yan. Sapat na ang mga pagbabago roon para baligtarin ang mundong alam natin. Gusto niya sanang sabihin ng malakas ang mga ito pero alam niyang hindi dapat. Bukod pa riyan, inakala niyang alam na ito ng mga matataas na opisyal sa Dole Sovereign Pavilion. Wala akong masyadong masabi sa iyo sa ngayon. Pakiusap, sundin mo ang sinasabi ko at pagkatapos niyan, sabihin mo kay Kuya Noel na pumunta sa akin kapag libre siya. Pwede ka ring sumama. May kailangan akong pag-usapan ninyong dalawa, sabi ni Jack. Tumango ng seryoso si Brooke, at nagpalitan ng dalawa o tatlong magagalang na salita bago kinuha ni Brooke ang mga kahon at naglakad patungo sa Seven Stars Hall. Dahil ikakalat ni Brooke ang balita, hindi na kailangang pumunta ni Jack sa Soul Hall. Puno ng tanong ang kanyang sikmura at gusto niyang alamin ang mga problemang ito bago planuhin ang kanyang susunod na pagsasanay. Wala pang isang oras ang lumipas, kumakatok na sina Noel at Brooke sa pinto ng kanyang kwarto, pinapasok niya ang dalawa sa kwarto at pinagtimpla ng tsaa para sa kanilang dalawa. Habang nasa daan, naabutan na ni Noel si Brooke. Humigop siya ng tsaa at nagtanong, ilang araw ka na natili sa Mount Beasts? Tumaas ang kilay ni Jack at sinabing, 10 araw na lang. Napataas ang kilay ni Noel sa gulat. Kung gayon, bakit mo sinabing 1 araw ka lang na natili roon? May nangyari ba? Sa totoo lang, hindi naman talaga ito balak ilihim ni Jack dahil pakiramdam niya ay malalaman din naman ng lahat ang nangyayari roon. Gayunpaman, hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Noel. Sa halip, pumarap siya para magtanong, bakit walang tao sa labas ng pasilyo? May nangyari ba sa asosasyon ng clan? Yumuko si Noel papunta sa kanya nang may bakas sa kanyang mukha ang pananabik. Mukhang hindi pa naaayos ang mga bagay-bagay sa Muddled Origin Clan. Sa palagay ko ay wala nang balak pa ang mga elder na hayaan na lang ito, kahit na nagbigay na ng pansamantalang kasunduan ang Thousand Leaves Pavilion sa pagitan ng dalawang asosasyon ng clan. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ang ating clan association ay nagpaplanong mag-recruit ng isa pang grupo ng mga disipulo? Nagulat ako rito. Malinaw na ang grupo ninyo ay sobra na. Bakit pa nila gustong mag-recruit ng mas maraming disipulo? Hindi ba't sinabi nila na wala nang digmaan sa malapit na hinaharap? Hindi lang talaga makatuwiran ang dalawang iyon. Isa pa, alam mo ba kung kailan nila sinimulan ang recruitment? Umiling si Jack, pinanlakihan ni Noel ang kanyang mga mata at itinaas ang 3 daliri. Sa 3 araw pagkatapos mong pumunta sa Mount Beasts, walang tigil sila sa paggawa nito. Kakaiba ito para sa bawat disipulo at pinag-uusapan na namin ito simula noon. Gayunpaman, wala pang conclusion dahil hindi nagbigay ng wastong paliwanag ang mga elder. Gayunpaman, ang mga bagong disipulo ay nirecruit, at pagkatapos mag-recruit ng mga bagong disipulo, sinimulan naming magsanay sa pinagsamang pormasean ng labanan. Iyon ang dahilan kung bakit walang naglalakad sa labas ng koridor. Ang pinagsamang pormasean sa labanan ay nabubuo sa pamamagitan ng kooperasyon sa pagitan ng mga disipulo. Kapag naipatupad na ang ganitong uri ng pormasean, hindi lamang nito pinapataas ang lakas ng pag-atake ng mga kasanayan ng disipulo kundi pinahuhusay din nito. Kabanata 2108. Kumunat ang noo ni Jack at dahan-dahang inilagay ang tasa ng tiyasa. Kanyang kamay sa mesa. Kaya sinasabi mo na plano pa rin ng mga asosasyon ng clan na ipagpatuloy ang digmaan. Iyon ang pinakamakatwirang paliwanag. Kung hindi, bakit sila sabik na matutunan ng mga disipulo ang pinagsamang mga pormasayon ng labanan? Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na malapit nang sumiklab ang isang malawakang digmaan dahil sa panahong ito lamang magkakaroon ng pinakamalaking epekto ang pinagsamang mga pormasayon ng labanan. Maraming praktikal na dahilan para sa pagsasanay ng mga pinagsamang pormasayon sa labanan. Halimbawa, kung ang isang grupo ng mga disipulo ay lalabas para sa pagsasanay, ang pag-deploy ng pinagsamang pormasayon sa labanan ay magpapataas ng kanilang pagkakataong mabuhay kung sakaling makaharap sila ng anumang panganib. Gayunpaman, ang pinagsamang pormasean sa labanan ay magiging pinaka-epektibo kapag ginamit ito sa isang digmaan sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. Huminga ng malalim si Jack. Hindi niya iniugnay ang nalalapit na digmaan sa Muddled Origins clan, sa halip ay nagtanong siya, sa nagmamadaling tono, may iba pa bang mga disipulo ang pumunta sa Mount Beasts noong mga araw na naroon ako? Lalo na ang mga disipulo na kamag-anak ng formal o informal na mga elder. Maraming elder sa isang paksayon at maliban kung sila ay may dalisay na puso, tiyak na tatanggapin nila ang ilan sa kanyang mga disipulo sa asosasyon ng clan. Nagkatinginan sina Brooke at Noel at sabay na umiling. Pagkatapos mong umalis, biglang naglabas ng agarang utos ang Clan Association para sa mga disipulo na magsanay ng pinagsamang pormasayon ng labanan at isantabi muna ang iba pang mga bagay na dapat gawin, sabi ni Brooke.
Kumunat ang noo ni Jack at nagtanong, sigurado ka bang wala sa mga kamag-anak ng isang informal o formal na nakatatanda ang pumunta o may balak pumunta sa Mount Beasts? Ang pagpupumilit ni Jack na alamin ang tunay na dahilan ng tanong na ito ay nakapagtataka kina Noel at Brooke. Kumunat ang noo ni Brooke at bigla siyang may naalala. Siya nga pala, si Elder Tony, na isang formal na elder, ay tinanggap na ang kanyang pamangkin bilang isang elder disciple. 4 na araw na ang nakalipas, hiniling sa akin ng kanyang pamangkin na tulungan siyang palitan ang kanyang mga contribution points ng mga healing points sa 7 Stars Hall. Plano niyang pumunta sa Mount Beasts, ngunit pagkalipas ng 2 araw, nakita ko siyang muli at tinanong siya kung bakit hindi siya pumunta. Sinabi niya na hindi siya papayagan ni Elder Tony. Hindi ko na itinuloy pa dahil nagmamadali akong gumawa ng isang bagay. Nagsimulang kumaibot ang mga talukap ni Jack. Pinigilan ng nakatatandang disipulo sa pagpunta at wala ni isa sa mga nakatatanda o kamag-anak ng mga nakatatanda ang pumunta sa bundok ng mga hayop sa panahong ito. Isa itong malaking problema. Bigla niyang naalala ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Elder Godfrey. Tila kombinasyon ito ng pangungutya, galit, at pagsuko. Ano kaya ang nangyari sa kanya para magsalita ng ganoon? Hindi pa kasama rito ang mahiwagang tono ni Elder Godfrey na ginagamit niya sa pagsasalita. Noong panahong iyon, may ilang hula si Jack kung bakit ganoon ang kinikilos ni Elder Godfrey. Ngayon, mas lalo siyang nasiguro sa kanyang mga hula matapos niyang kumpirmahin na ang Thousand Leaves Pavilion ay hindi gumawa ng aksyon laban sa Corpse Pavilion at nang bumalik siya ay natuklasan na ang Dul Sovereign Pavilion ay nag-recruit ng mga disipulo at inutusan pa silang magsanay ng pinagsamang pormasayo ng labanan. Ngumisi siya at sinabing, kahit ang isang formal na elder ay hindi makakataka sa mga pukana ng isang organisasyon. Natigilan sina Brooke at Noel sa sinabi niya, at nagkatinginan sila para tingnan kung alam ba talaga ng isa't isa kung ano ang pinagsasabi ni Jack. Ayaw. Talagang magpaliwanag ni Jack pero sino pa ba ang makakausap niya kundi silang dalawa? Ano ang alam ninyo tungkol kay Elder Godfrey? Kabanata 2109. Tiningnan ni Noel si Jackie nang may pagtataka, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagtanong tungkol kay Elder Godfrey, ngunit sinagot pa rin niya ang tanong, mayroon kaming 11 formal na elder. Batay sa ranggo, si Elder Godfrey ang pang-11 formal na elder. Gayunpaman, siya ay medyo may talento. Ang ranggo ng mga formal na elder ay nireranggo ayon sa kanilang lakas. Tinatayang hindi magtatagal bago maging isa si Elder Godfrey sa nangungunang 3 formal na elder. Tumango si Jack, at pagkatapos ng mahinang buntong hininga, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, mayroon bang formal na elder na nagkaroon ng alitan sa isa't isa. Kinuha ni Noel ang kanyang tasa at humigop. Bakit mo natanong? Paano mo nga pala nakilala si Elder Godfrey? Tumahimik si Jack, hinawakan ang ilong, at sinabing, nakita ko si Elder Godfrey noong nasa Dul Sovereign City ako. Nakakatawa ngayon na naiisip ko. Kilala ko siyang formal na elder sa pananamit niya pero hindi ko alam kung sino siyang formal na elder. Nalaman ko lang ang pangalan niya nang sabihin sa akin ng katabi niya. Tila nasiyahan si Noel sa paliwanag at hindi na nagpumilit pa. Sa halip, sinagot niya ang mga naunang tanong ni Jack. Kung hinahanap mo ang dahilan ng mga alitan sa loob ng mga formal na matatanda, ang hula ko ay ang labanan kung sino ang magiging pinuno ng samahan ng clan. Nanlaki ang mga mata ni Jack. Nang makita ito, natawa si Noel. Sigurado siyang walang alam si Jackie tungkol dito at ibinahagi niya ang buong kwento. Lumalabas na ang pinuno ng Dul Sovereign Pavilion ay matanda na at balak ng bumaba sa pwesto. Pagkatapos ay iaangat siya bilang isang Supreme Elder na magbibigay daan sa kanya na mag-focus sa kanyang cultivation, kaya ang posisyon ng pinuno ay naging layunin na ng mga formal na elder. Ang pinuno ay palaging ang pinakamalakas na nakatatanda sa mga formal na nakatatanda at ayon sa logika, dapat ay mapupunta sa pinakamataas na ranggo ng formal na nakatatanda. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng 11 formal na nakatatanda na ito ay komplikado, lalo na sa mga nakaraang taon, ang reputasyon ng pangalawang formal na nakatatanda ay umuunlad, na ginagawang maihahambing ang kanyang lakas at prestihiyo sa unang formal na nakatatanda. May mga taong nagsabi pa nga na ang pangalawang formal na nakatatanda ay mas malakas kaysa sa unang formal na nakatatanda at ang pangalawang formal na nakatatanda ang dapat na maging unang formal na nakatatanda. Sa makatuwid, ang balitang gusto ng bumaba ng pinuno ay naging mitya na sumire sa dati ng marupok na relasyon sa pagitan ng mga formal na nakatatanda. Ang una at pangalawang formal na elder ay naglalaban-laban para maging bagong pinuno ng magbitiw sa pwesto ang dating pinuno.
Sa natitirang 9 na formal na elder, 4 sa kanila ang sumuporta sa unang formal na elder habang ang 4 pa ay sumuporta sa pangalawang formal na elder, na nag-iiwan kay Elder Godfrey, isang bagong na-promote na formal na elder, na may hawak ng boto na magpapaangat sa Team Angan. Hindi nakakagulat, kapwa ang una at pangalawang formal na elder ay nanliligaw sa kanya sa kani-kanilang mga koponan. Sa wakas ay alam na ni Jack kung ano ang nakataya para sa mga formal na elder. Natawa siya nang may panunuya at sinabing, sa madaling salita, si Elder Godfrey ang may hawak ng boto kung sino ang susunod na magiging pinuno. Tumanggaw si Noel ngunit umiling. Oo at hindi. Bagamat mahalaga ang kanyang boto, masyadong maaga pa para sabihin na kung sino man ang pipiliin niya ay tiyak na magiging susunod na pinuno, ngunit hanggat pipili si Elder Godfrey, ang sukatan ay magiging pabor sa panig na kanyang pinili. Kahit si Brooke ay alam kung ano ang nakataya para sa lahat. Biglang sumagi sa isip ni Jackie ang kanyang realisasyon nang maalala niya ang kakaibang ekspresyon ni Elder Godfrey at ang paraan ng pagtatanong nito kung may ginawa ba ang Thousand Leaves Pavilion tungkol sa Corpse Pavilion. Sigurado siyang matagal nang alam ng Dul Sovereign Pavilion ang nangyayari sa Mount Beasts at iyon ang dahilan kung bakit wala silang ginawa tungkol dito. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2110. Ito ang magpapaliwanag kung bakit nilabag ng Thousand Leaves Pavilion ang kanilang karaniwang tuntunin na utusan ng Muddled Origin Clan at ang Dul Sovereign Pavilion na itigil ang digmaan sa pagitan nila. Sa isang kritikal na panahong tulad nito, pinakamabuting pangalagaan ang kanilang mga mapagkukunan upang magamit laban sa isang mas malaking kaaway tulad ng Corpse Pavilion. Naalala ni Jackie na narinig niya ang balita tungkol sa Dul Sovereign Pavilion na gustong mag-recruit ng mga bagong disipulo bago siya umalis patungong Mount Beasts. Mula pa lang dito, nahulaan na niya na alam na ng mga nakatataas sa Dul Sovereign Pavilion ang nangyayari sa Mount Beasts. Ito rin ang magpapaliwanag sa kakaibang ekspresyon ni Elder Godfrey at sa kakaibang tono ng kanyang boses. Walang nagsabi sa kanya kung ano ang nangyayari sa Mount Beasts at iyon ang dahilan kung bakit siya tinambangan doon. Nag-iingat siya kay Jack dahil isa itong disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion, at ilang nakatataas mula sa sekta ang malinaw na gustong patayin siya. Mula noon, nagkimkim na ng sama ng loob si Elder Godfrey sa Dul Sovereign Pavilion. Sa wakas, natututunan na ni Jack ang mga misteryong ito. Ang natitira na lang ay alamin kung sino sa grupo ang gustong patayin si Elder Godfrey. Ito ba ang unang formal na grupo ng mga Elder, o ang pangalawa? Marahil silang dalawa. Tutal, siya lang ang may kapangyarihang magtakda ng desisyon. Nakakunot ang noo ni Jack habang paikot-ikot ang mga iniisip niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang makita ito, natawa si Noel at sinabing, bakit ka ba misteryoso? May nangyari ba sa iyo noong nasa Mount Beasts ka? Bamantong hininga si Jack. Mas mabuting sabihin na niya sa kanila ang lahat dahil ang dami na niyang naibunyag. Naupo siya at nagkwento ng maikling bersyon ng nangyari sa kanya sa Mount Beasts. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa kanyang tunay na kapangyarihan at na siya ang tumalo kay Robin. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila na natalo niya ang isang final stage innate level fighter. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Noel habang nalaglag naman ang panga ni Brooke nang matapos si Jack. Matagal bago sila nawala ng malay sa gulat. May katuturan na ang lahat ngayon. Kaya nga gustong mag-recruit ng mas maraming disipulo ng mga elder at nagsasagawa sila ng pagsasanay araw at gabi. Ito ay dahil may mas nakakaabala pa kaysa sa Muddled Origin Clan na lumulutang sa ating mga ulo. Sabi ni Noel sa paos na boses. Nagdilim ang kanyang mukha at nanginginig ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, na nagpapadala ng maliliit na alon sa ibabaw ng tsaa. Bamantong hininga si Jack at diretsyong sinabi, huwag kang mag-alala. Mas maraming pagsisikap at oras ang kakailanganin para makarating dito sa Corpse Pavilion. Ligtas kayong dalawa basta't lumayo kayo sa larangan ng digmaan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.